Warrant of arrest ni Senator Bato de la Rosa. Fake news nga lang ba? Matatandaan po natin nitong mga nakaraang araw, naglabas ng pahayag si Harry Roque kung saan sinabi niya, Senator Bato, your warrant of arrest is out. Huwag ka pa-kidnap. Insist that you have the right to be brought before a Philippine court first. Pero sinabi naman ng Department of Justice that it has not yet seen nor received a copy of the supposed International Criminal Court arrest warrant against Senator Bato de la Rosa. DOJ spokesperson Polo Martinez said this after former presidential spokesperson Harry Roque earlier claimed that the ICC warrant of arrest against De La Rosa had already been issued. So kung wala pong natatanggap na notice ang DOJ, anong ginagawa ni Harry Roque? Spreading fake news? Magbe-benefit ba yung fake news ni Harry Roque kay Senator Bato de la Rosa? Sa sinabing yan ni Harry Roque, lalo lang matatakot si Bato de la Rosa. Tuloy, hindi na malaman kung nasaan si Bato de la Rosa. So nasaan na nga ba si De La Rosa? Sabi ng PNP, no info yet to De La Rosa's whereabouts. Pero may mga nagsasabi na nakita daw si De La Rosa sa Pampanga. Pero ano ba talaga ang totoo? May warrant of arrest ba o wala? Pagkatapos ng unang pahayag ni Harry Roque na out na daw yung warrant of arrest ni De La Rosa, naglabas na naman po siya ng panibagong statement. Dito naman, sinabi niya na matagal na ang ICC warrant para kay Senator Bato. Pero kahapon lang officially received ng DOJ at DILG. Ngayon pa lang talaga sila gagalaw. Naku naman, Harry Roque, nangangatog na nga sa takot si De La Rosa, dinadagdagan mo pa? Sino pa naman ang hindi mangangatog niyan? Kung sinasabing lumabas na yung warrant of arrest mo, at nakita mo kung ano ang dinadanas ni dating Pangulong Digong sa ICC. Tapos sinasabi mo, mawawalay ka sa iyong pamilya, sa iyong mga apo. So kahit na sino, matatakot ganyan nalaman mo na lumabas na yung warrant of arrest mo. At ito na nga, pangalawang statement ni Harry Roque na matagal na raw yung ICC warrant ni Senator Bato pero kahapon lang officially natanggap ng DOJ at DILG. At ngayon pa lang daw sila gagalaw. Pero ano ba ang sinabi ng DOJ? The Department of Justice on Tuesday said that it has not yet seen nor received a copy of the supposed International Criminal Court arrest warrant against Senator Bato de la Rosa. Pinabulaanan ng Department of Justice na meron na silang natanggap na kopya ng arrest warrant laban kay Senator Bato de la Rosa mula sa International Criminal Court. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, wala pa niya silang nakikita o natatanggap na kopya ng naturang dokumento. Aniya, we have not seen or received a copy of the warrant. Ito'y taliwas sa inilabas na pahayag ni former presidential spokesperson Attorney Harry Roque na nagsasabing meron ng warrant of arrest. So, Harry Roque, tigil-tigilan mo na yan. Kasi marami din ang nagtataka kung paano ka nakakuha ng information na lumabas na yung warrant of arrest ni Senator Bato. Huwag mo nang takutin yung tao. Hindi na nga magkanda-ugaga kung paano magtago eh. Pero ayon mismo sa abogado ni Senator Bato de la Rosa, posibleng totoo na raw yung ICC arrest warrant ni Senator Bato de la Rosa. May mga nagsasabi naman na nag-iingat na daw kasi ang ICC na isa publiko yung arrest warrant. Ano kaya ang gagawin nila? Bubulagain na lang nila si Senator Bato? Pero sinasabi ko nga pakiramdam ko, it will just be a matter of time. Lalabas at lalabas yung warrant of arrest ni Senator Bato de la Rosa. At kapag yan lumabas, hihintayin po natin yung sinasabi ni Amy Marcos na hindi na daw tayo papayag na maaresto pa si Senator Bato at kung sino pa yung nandun sa listahan ng warrant of arrest. Parang ang gustong sabihin ni Amy Marcos, protektahan si Bato de la Rosa at ang mga kasama nito. Anong gusto mangyari ni Amy Marcos? Magpi-people power? Wala na nga naniniwala kay Amy Marcos eh. Magtatawag pa siya ng taong bayan para proteksyonan daw si Bato de la Rosa.
Masyado naman pinalalabas ni Amy Marcos na masyadong argabyado itong si Senator Bato na para bang persecuted na naman. Alam nyo, kapag may nangyayaring ganyan sa mga DDS, sasabihin nila, political persecution na naman. Tulad itong sinabi ni Greco Belhica, kawawa si Bato, ipapakulong for doing his job to keep us all safe para mapagtakpan ang kasalanan nila sa bayan. Ikinalungkot ni dating Presidential Anti-Corruption Commission or PACC Chairman Greco Belhica ang ginagawa ng Administrasyong Marcos kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Belhica, ginagawa lamang ni de la Rosa ang trabaho niya na protektahan ang taong bayan. Ngunit ang magiging kapalit nito ay ang pagdala sa kanya sa ICC. Naniniwala naman si Belhica na ang paghuli kay De La Rosa ay paraan ng Administrasyong Marcos para mapagtakpan ang kanilang mga kasalanan. Alam niyo po, kung may nakikitang kasalanan itong mga DDS sa ginagawa ni President Bongbong Marcos, bakit hindi sila magsampa ng reklamo, ng demanda, ipa-impeach si Bongbong Marcos, mag-people power, mag-alsa, lahat gawin nyo na ginagawa nyo, kaya lang hindi naman kayo nagtatagumpay. Bakit nyo sisisihin si President Bongbong Marcos sa nangyayari samantalang may nagawang kasalanan? Yung mga yan. Umpisahan nyo na kay Digong, kay De La Rosa at dun sa mga involved pa sa EJK. Anong sinasabi niyo para protektahan ang taong bayan? Protektahan ang taong bayan sa pamamagitan ng pagpatay na hindi na dumadaan sa due process? Yun ba ang sinasabi ninyo? Kung sa tingin ninyo, para sa inyo, walang kasalanan si De La Rosa, di humarap siya sa ICC. Ipagtanggol niyo siya. Kumuha kayo ng magagaling na abogado. Sabihin mo yan, Belhica, sa ICC. Na kaya pumatay sila De La Rosa ng panahon ng war on drugs ay dahil pinoprotektahan lang nila ang taong bayan. Kapag naniwala ang ICC, edi well and good. Pero kapag nakita nila na nagkasala si De La Rosa, dapat niyang pagdusahan ang kanyang nagawa. Tulad na nangyayari ngayon kay Digong. Yun ang tsansa ni Digong para patunayan na wala siyang kasalanan. Ganyan din dapat kay De La Rosa. At hindi na umuubra yung ginagawa nyo na kapag naiipit ang inyong mga kaalyado at nabubuko sa kanilang mga kasalanan, nakakasuhan at nilalabasan ng warrant of arrest, ibabalin nyo na naman, ituturo nyo na naman sa administrasyon ni Bongbong Marcos na siya ang may kasalanan, na kaya hinuhuli si Bato de la Rosa ay para pagtakpan ang kasalanan ng administrasyong ito. Again, kung nakikita nyo may kasalanan si President Bongbong Marcos, demanda nyo. Pero dahil hindi pa siya pwedeng i-demanda, dahil siya po ay may immunity from suit, di ipa-impeach ninyo. Hindi yung daldal kayo ng daldal. You always try to twist the story. Gusto nyo talaga, lahat ituturo nyo kay President Bongbong Marcos na hindi kayo nagtatagumpay. Tulad itong sa flood control anomalies na to. Pinipilit ninyo na ituro kay Bongbong Marcos na siya ang utak ng korupsyon. Kayo na lang ang naniniwala dyan. Dahil alam na ng majority ng mga Pilipino na ang ginagawa ni President Bongbong Marcos ay linisin ang Pilipinas sa korupsyon. Pero kayo, siyempre, babaliktarin ninyo. Pipilipitin nyo ang mga istorya para lumabas na si President Bongbong Marcos ang may kasalanan ng lahat. Kung bakit nakakulong si Kibuloy, kung bakit nakakulong si Digong, kung bakit makukulong si Bato de la Rosa at ang iba pang nakalista sa warrant of arrest ni De La Rosa. Kayo na lang po mga DDS ang maniniwala sa inyong mga sinasabi. Napakadali lang naman. Humarap si De La Rosa sa ICC, patunayan niya na wala siyang kasalanan, na ang ginawa niyang pagpatay ay para sa bayan, ipagdasal nyo na maniwala ang ICC sa inyo. So hintayin na lang natin kung totoo bang may warrant of arrest o wala. Pero para kay Harry Roque, andyan na yung warrant of arrest na kahit na yung abogado ni Senator Bato ay naniniwalang meron na ngang arrest warrant si Bato de la Rosa. Dahil saglit na panahon na lang, makakasama na ni Senator Bato si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa dahig. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.